Yon, magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra. Ito na naman yung ating gagawin ngayong araw na ito. At siguradong inyong maibigan ito at maaari natin silang pagkakitaan sa maliit lang na puhunan. Kaya habang ako'y nagpiprepare ng ating mga gagawin dito sa ating mino o masarap na pang merendahan o pang negosyo na maaari nyong gawin, ako'y inyong samahan at nang kayo ay may mga makuhang magagandang tips sa ating mga pang negosyo. Kaya mga ka-extra, ako ay inyong samahan muli sa ating gagawin ito. Tara na mga ka-extra at tayo ay magsisimula sa ating gagawin masarap na pang negosyo. Tara! Yun, ito na yung ating mga sangkap na ating gagamitin. Yan ang ating itlog at ito naman yung ating cake flour. Yan. At siyempre ay yung ating white sugar. Andyan na rin. Ito yung ating itlog. Iniwalay natin. Kuha tayo ng 7 piraso at yan ang ating gagamitin kasi masyadong malalaki yung ating itlog. Ngayon ay kung medyo tama yung laki, tamang-tamang 8 dapat yung ating gagamitin. Ako, sayang, nabasag pa yung isang itlog. Yan. Kaya 7 lang ngayon ang ating gagamitin kasi napakalaki na lang at maraming egg white na makukuha tayo dyan. Yan yung ating kalahating kilong asukal. Ayan. Ngayon, tapos nyan, nai-prepare natin o naihanda yung ating mga gagamitin. Ngayon ay ilalagay na ngayon natin sa ating planganita yung ating cake flour. Yan. At nang makapagsimula tayo maghalo niyan o mag-mix. Ito naman yun ang ating asukal. Yan. Ngayon yung ating asukal na yan ay magtatakal tayo ng 2 cup. Kalahating kilo kasi yan. Kaya tatakal tayo ng 2 cup. Ayan. At yung isang cup ay ating ilalagay dito sa ating cake flour. Ayan. Ayan. Pagkatapos ay magsisiparate ulit tayo ng isang cup para doon naman natin gagamitin sa ating pinakang icing doon sa ating egg white. Ayan. Ibubukod natin yan dyan muna. At pagkatapos niyan, mamaya natin yan gagawin. Unahin natin ito yung ating cake flour na i-mix. Ngayon ay maglalagay naman tayo ng 3/4 na tablespoon ng baking powder. Ayan. At yan ang magsisilbi nating pampaalsa sa ating gagawin yan. Ganyan kasimple mga extra, kaya subaybayan nyo para hindi kayo malito kung paano natin sunod-sunurin yung ating paggagawa. Ngayon, yung ating tubig naman, takal muna tayo ng kulang-kulang sa baso kasi yan ay bahala na kayo ang timpla. Ayan ay ating tatansyahin kasi hindi maganda sa ating yung medyo malabnaw. Kaya kailangan yung tama lang na pagkakalapot ng ating timpla para mas maganda. Kasi pag ihalo natin yan dun mamaya sa ating egg white o yung ginawa nating icing ay hindi magandang tingnan kasi lalabnaw pa yan. Yan, nilagay ko na rin ang ating tawag dito, yung ating vanilla para pampabango naman natin dyan sa ating yan. Yan, i-mix ulit natin lahat. At iyan, ang pag-mix natin yan ay
Huwag nating hahayaan medyo na na magkaroon ng buo-buo. Ayan, kagaya niyan. Lalagyan natin ng kaunting tubig yan uli para lumabnaw ng kaunti. Kasi yan ay magbabago pa ang texture niyan. Ayan. Makikita naman nyo pagka okay na yan. Yung pagkakahalo, kinakalang flappy mga ka-extra. Yan. Tsaka huwag natin hayaan na may malisan tayo dyan na hindi pa nakakakain ng tubig na powder. Kinakailangan sulit na sulit yung ating pagkakahalo. Yan. Tingnan mabuti kung paano yung ginagawa ng inyong sasarapis. Kung paano niya giling ng maigi yung ating dough. Yan. Para mas maganda yung ating kalalabsan ng ating mga photo cake na gagawin. Yan. Mga ilang minutong nating liligis-ligisin o mimix-mix yung ating yan para talagang makikita natin na flappy na yung ating saka natin tingnan na yan. Yan, habang naiinip kayo mga ka-extra, ay sabayan naman ninyo ako ng inyong kaunting indak-indak yan habang nanonood kayo. Kahit hindi kayo ko nakikita, ay masayang-masaya na ako mga ka-extra. Ayan, nag-uunti-unti naman flappy yung ating yan. Kaunting-kaunti na lang. Kaunting-kaunting na lang mga ka-extra. At matatapos na rin yung ating pagmimix dito sa ating dough. Kinakailangan ay nababatad ng gusto pagka ating itinasyaan yung maganda na yung bagsak ng ating dough sa ating kaserola o yung ating plangganitang maliit na yan. Ayan, pwede ng ating pagtsagaan ito mga ka-extra. Tatanggalin natin ang inip nyo dyan habang minamasdan nyo. Yan, yung kasama ko iindak-indak kahit hindi kahit walang tugtog sumasayaw rin sa may likuran ko, sinasabayin yung paghahalo ko. Ayan na, pwede na ito mga extra. Ayan, yung aking siyabing makulit. Andyan na rin. Sumingit na rin. Ayan na. Ngayon, ay sisimulan na natin naman na magbasag ng itlog. At tatanggalin naman natin yung kanyang puti. Iwalay natin yung dilaw. Ayan. Medyo magbagal-bagal na nga lang ako magtanggal yan. Medyo nangangatal lang aking mga daliri. Kaya medyo alalay sa pagtatanggal. Baka sumama yung ating dilaw ng itlog. Yan. Kaya puti na lang muna ang ating dapat makuha. Yan, ganyan. Kaliwa kanan lang yan. Baliktaran lang yung ating pagtatanggal dyan. Kung sa iyo ibabaw, ikaw ilalim. Yan. Simple lang yan mga ka-extra. Huwag kayong kukurap. Baka malaglag yung ating itlog. Yun. Ayan, iila-ila na lang. At patapos na nating tanggalin yung ating itlog na sa dilaw. Yan, kakunti na lang. Pang ilan na nga ba itong aking nabasag na ito? Hindi ko matandaan. Ayan. Pang 5 na yata itong aking dadaling ito. Ayan. Yan, ang aking siyabing makulit. Nakikihalubilo. Tinitingnan pa. Baka matapon yung aking ginagawa.
Oh, nagagalit, nasasaway kasi. Ganyan pala. Oh, toing. Ganyan lang kasimple. Pagka matigas yung itlog, ipopukpok mo na kaunti para lumambot. Basag tuloy yan. Yan ang aking si Abing makulit. At siyempre pagkatapos yan, ating mabasag-basag yung ating itlog na yan. O yan, pinakita ko pa yung aking itlog na malaki. Hindi, itlog pala. Ganyan kalaki yung ating dapat na gagawin para makatipid tayo sa itlog. Kaya 7 lang yan, di tipid tayo ng isa, mga ka-extra. Yun. Yun, natapos na rin yung aking pagtatanggal nung paghihiwalay ng puti sa dilaw o sa pula ng itlog. Ngayon ay ilalagyan natin ng cream of tartar para yan ang ating, para mas mabilis na tumigas yung ating itlog. Kailangan may cream of tartar. Yan. At magpe-prepare na naman tayo sa pag-mimix niyan. Ihanda ko lang saglit yung ating mixer. Ayan na yung aking mixer. Yan ang ating gagamitin. Kinakailangan pag-mimix natin ito mga ka-extra, isang way lamang para mas madali yung ang kanyang pagkabuo. Kasi pagka yan ay salu-salubong, hindi mabubuo na maganda yung ating itlog o yung white ng itlog na yan. O egg white kung tawagin, puti ng itlog. Mga 5 o 3 minuto pwede na natin yung mabuo. Ang kinakailangan niya, makikita nyo yan, mag-iiba ng texture yan, titigas yan, ating puti na yan. Tapos ang tunay na maganda ang pagkaka-mix mo niyan, kahit itaob mo yan, yan sa nilalagyan ng ating yan ay hindi yan malalaglag. Ganon kasimple ang atin gagawin yan. Karon malalaman nyo kung siya ay okay na yung pagkaka-mix. Mamaya ay pakikita ko sa inyo, itataob natin yung hawong na yan. Yan, nag-uunti-unti nang mag-iba yung ating texture. Ngayon ilalagay ko na rin yung aking sinipirit kanina na asukal. Yan, 1 cup yung inilagay ko na yan. At eksaktong matunaw yan ay malapit na rin yung magbuo-buo. Yan, kinakailangan ay pares na pares yung inyong kayod ng pagmimix. Isang linyada o daanan lang. Yan. Nakita nyo, nag-iiba-iba na yung texture niya. Medyo tumitigas-tigas na siya. Yan. At habang tayo nagpapatigas, ay masdan yung maigi kung paano natin siya pinatitigas mga ka-extra. Mas-masin lang ng kaunti para dahan-dahan din yung kanyang pagtigas. Yan. Giling-gilingin natin ng kaunti mga ka-extra. Yung bang may bahid ng haplos mga ka-extra, yung pagliligi mo niyan para mas mabilis tumigas yan. Ayan, kaunti-kaunti na lang, matatapos na rin. Yan, nagbubuo na ang ating itlog. Yan.
Yan ang tinatawag natin ngayong icing. Yan ang ating gagawin pampasarap dun sa ating photo cake. Yan. Yan, okay na yan. Ngayon, medyo tatanggalin natin kaunti yung kumapit din sa ating mixer. Tak 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 na kaunti. At yan, pakikita ko na nga sa inyo. Itataob natin. Yan, kita nyo na. Hindi siya nalalaglag. Pagka siya ay okay na yung pagkakatimpla. At ngayon, ihahalo na natin yung kaninang minix natin na cake powder. Ayan. Kinakailangan ganun din ang paghahalo natin sa ating yan para hindi masira yung ating dough at nang hindi siya magkaroon ng hangin. Yan. Tapos kinakailangan sagad na sagad sa ilalim yung pagkakahalo para pantay na pantay yung mix nung ating dough. Lahat ay may malalagyan ng icing. Yan, mga ka-extra. Meron, kayurin natin yung mga natitira pa doon sa ating plangganitang maliit. Yan, kasi yan ay sayang. Kinakailangan lahat ay kakayurin natin. Huwag lang natin dadalhin yung balat ng kaserola. Ng plangganita. Yan. Yan na. Ngayon ay ipagpatuloy natin yung marahan lang paghahalo. Huwag nyo yung bibiglain ng paghahalo. Marahan din lang yung alalay para hindi masira yung kanyang dough. At pagka akala nyo na okay na mix ng lahat hanggang ilalim, yan, pwede na nating ilagay sa cup ng ating paglulutuan ng ating yan, yung hulmahan ba, mga ka-extra. Nasa inyo na kung gaano nyo ang gagamitin yung kalaking hulmahan. May mga hulmahang maliliit at saka yung medyo malaki. Yan. Ngayon yung ating gagawin ay lang to, large ang sukat ng ating gagamitin. At ngayon okay na, pwede na tayong magsimula na maglagay doon sa ating kabilang planggana. Hahatiin natin yan kasi ang gagawin natin dyan ay gagawin natin dalawang kulay para maganda naman tingnan. Yan. Kukuha saglit ako ng ating pangkulay o yung food coloring natin. Yan, lalagyan natin yan ng kulay kulay pink ang ating gagawin dyan. Kaunting-kaunti lang para magkulay pink kasi pagka napasobra yan nalagay ay magiging pula yan. Kaya kaunti lang yung ating inilagay dyan para lumabas yung kulay ng pink o mga sa ating pandalaga. Yan. Tapos kinakailangan dyan ay alalay din yung ating paghahalo. Yan. At saka yung walang matitirang nabubuo pang mga pangkulay o yung ating food coloring. Yan. Kasi pagka yan ay may buo pang food coloring na hindi nyo napansin, pag niluto natin yan medyo maalat-alat ang lasa ng ating cake na photo cake. Yan ang sekreto ng ating food coloring. Kasi sa iba nagtataka
Bakit iba ang lasa, medyo maalat-alat, may nakakain silang medyo maalat-alat kasi yun ay sa food coloring na gagaling, yung medyo may alat na iba ang pagkalasa nun. Yun ang napapansin natin dun sa iba na naluluto. Kaya ito, tingnan yung maigi, kinakailangan wala talagang matitirang buo ng ating food coloring. Yan, okay na yan. O, yun nung minakita, pwede na natin yang ilagay dyan sa ating mga cup na yan. Yan ang ating hulmahan. Yan ay medium size lang pala yung aking ginamit, para marami yung aking mapiprepare nyan. Ayan. At yung nga palang aking tubig, nakasalang na yon para eksaktong kumukulo na siya. Hindi na tayo matagal lang mag-antay pong pagpapakulo, kaya inuna ko nang may pakulo yung ating tubig. Kaya ihasalang ko lang yung saglit, mga 25 minutes, okay na siya. Pwede na natin siyang mahango. Ayan. At yung paglalagay natin dyan, kinakailangan ay hindi gaanong puno kasi umaalsa pa yan. Kinakailangan yun tamang-tama lang na matatansyan nyo na huwag aawas pagka naluto. Yan, yan yung aking nailagay na. Yun. Yan ang ating first batch. Yun. Hanguin ko na yung aking first batch ng ating luto. Yan, yung ating kulay puti pa yan, ang ating naunang nagawa. Yan. Hindi worldwide lang mga to. produkto ng mga naluto. Yan. At meron pang nag-design na mga kasama tayo. Ayan na lahat ang aking mga nagawa. Hindi ko na pinakita lahat sa inyo at kahaba masyado yung ating video. Ayan, maraming salamat muli sa inyong lahat mga ka-extra, sa inyong walang sawang pagtutok dito sa aking mamunting channel.